Pinsan Kalyada. Hello mga kalingap, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, ang ganda ng paligid natin, no? Puro maisan. So ngayon mga kalingap ay papunta tayo kay Tatay Inoue, na matatandaan po ninyo, no? Yung mga panahon na nagsisimula tayo sa pagbablog, sila po yung mga tinulungan ko. Dati may kapatid po itong isa, na isang PWD, pero pumanaw na po. So yan, abutan natin ng biyaya si Tatay Inoue, na mula po sa ating YouTube channel. Kasama natin si Kuya Bogart, oh. Yun. Kasama-sama natin sa pag-scout. Yun nga, walang damit na si Kuya Bogart. Ayan lang po yung damit niya. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Kalyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. So tara mga kalingap, puntahan po natin si Tatay Inoue at kamustahin po natin. Ano? So tara po. So yan. Dito tayo sa daanan papunta kala Tatay Inoue. At sana tanda pa rin tayo mga kalingap. At matagal-tagal na din tayo hindi nakapagbalik dito. Kasi sobrang layo po nito mga kalingap. Tingnan nyo naman. Oh, bunasan tayo, napakaganda po dito. Ayan po mga kalingap yung kanyang bahay. Oh. Tatay Inoue. At ayan, Tatay Inoue nakadipang dikwatruan pa. Tay, bless! Salamat, kawaan kayo ng Diyos. Gusto na po Tatay Inoue. Sige naman, pagkalabas ko, ako yung, naalis ako rito, may madalang hospital ako. Ano ka po? Hospital. Ano ka po? Hindi pa nga ay naglabas na ako. Wala naman ako, itutos sa kanila eh. Ano pong nangyari sa inyo, Tatay? Sikmura ko, ano yun? Bagang kalamay hinihiwa. Baka ano po, nang hindi ka po natutunawan na? Alam ko. Saka hindi naman sasabi ko, sirag pala ako ng... Opo. Ay, ewan ko. Hindi pa magaling, labas ko na. Nainip ako, wala naman akong sabi kong paparaanhin. Saka yung anak nga nito na binatay, nag-i-eskwela sa kwan, sabi ko, doon ka lang muna sa bahay, pakitauhan mo lang. Opo, buti nga tayo, may anong kasama-sama ka na dito. Ay, pagkwan ito naman sila, itong ina. Ano po? Natumahon naman sila dyan kaya, Yan po. kay Pimentel. Ngayon po, kamusta po pagkaramdam nyo? Ay, ang sabi nga sa akin, at ang naano ko sa kala mo ako'y nahahapo. Opo. Ang mga, minsan alis ito nga doon, kung minsan mga 5 pahinga na ako. Ang sama. Sabi nga sa akin yung pamangkin ko, Tiyo, magpa-certificate ka sa doktor. Sabi ko, teka mo, wala pa ako pera. Ay baka niya ako'y magkakakuan. Ay aanin na lang kita. Sabi ko, ay lang pa, dito na lang. Sabi ko, magkikataga na lang ako ganito. Opo. Basta araw-araw sabi ko, lakad ako, mag-exercise na lang. Opo, kailangan talaga po yun. Kasi nag-iedad na po, ayan na po, Oo. Tatay. Ano ba nang kinamatay po ng kapatid nyo? Kuan, pagkaroon ng tubig ang puso. At saka yung puso at baga na natubigan din. Ba't sa simento ba po yung natutulog? Sa simento po Hindi. Mayroon nga yung tulugan na na binigay noong pamangkin na yung minsan tutulog. Ba't lagi na napapawisan panlikod Oo. Sunodan yung mga kapatid ay. 2 buwan lang nakaraan. Yung bunso kong kapatid, binakang bunso yung nasa tawig. Opo. Pagkamatay nung may 2 buwan lang, siya naman sumunod na matay. Kaya sabi ko, yan, parang baga ako'y nalungkot dahil siguro na nga ako. Opo. Ayun, kasama-sama baga po dito dati. Ano pangalan na nga po ni Tatay? Mario. Yan, Tatay Mario.
Tagal-tagal din tatay, hindi ako nakapagbalik pa, no? Ay, oo. Yung, ay, nakapunta ata kayo yung, kung kailan dati nakaraang kwan. Po. Well, sabi dyan sa akin ay, kung may nag-aangan ng, napunta baga, nandun sa iyo na, ay sabi ko, wala ako, nandun ako sa labas at nagpapacheck up nga ako. Opo. Kaya, Pero, buti na lang, nandito na-chimpan kita, ano tayo. Pero yung pakiramdam niyo po, okay naman na po. ay, yung paano na ano pa, minsan pag naano yung sigmura ko sa mga bagay, yung minsan kala may mainit na galing ko rito, pataas, pagdating dyan naliliyo ako. Hindi ka man po high blood, mga ganun po. Ay hindi, O low blood, mga ganun po. nagpabiti ako ay sa barangay ay 113/80. Low blood pa nga. Low blood po. Parang ano din ng high blood po yan ay. Ay, oo. Meron din pa sintomas Siya nga. po niyan. Mabuti na kagay na kung dati 90/60 lang ako. Sabi nga ni Dr. Raponayo sa akin, baka naman yan ang iyong naturalisa. Meron baga pong ganyan na natural na ano ng pangangatawan niya sa sukat ng dugo baga pa ano. Siya, saka doon, kahit sa center, kahit dito, sa mga nagpapabiti ako nung, karamihan talaga 90/60. Ang grabe, pang low blood. Low blood, sabi ko. Bakit lagi ka baga pong napupuyat? Napupuyat ka po lagi po? Ay, hindi mo, napuyat lang ako ng itong magbasa ng pasyon. At ako nagbabasa ako ng pasyon. Nasabi sa sinabi. Doon ka po napuyat. Oo. Minsan nasa Ilang taon ka na nga po tatay Inoy? 80. 80 na, grabe. Oo. Ngayon gusto nga 80 yung nun ako. Ay, malapit na. Kailan na birthday mo tayo? Kailan? Ay, ang talagang tunay na birthday ko ay August 24. Ngayon, nung ako ay magpaano sa kwan, sa labo, sa munisipyo. Pag tinanong ako, sabi ko mapabuti pa, nagpunta ako ng labo, nagpabuklat ako, hinahanap ako ang natingin ako kung gusto ko makakuha ako ng birth certificate. Opo. Sa munisipyo, sa kumbinson, wala. Punta ko ng Binson, dahil taga-Binson ang nanay ko. Ang lako ko sa Binson, ang marriage contract ng nanay ko at tatay ko. Pero yung aking contract wala. Nag-ano ako din sa Comili. Opo. Sabi ko, pati ako mapalit, registration ako. Opo. Ay, ang nakalagay sa kwan ko ay July 24 sa halip na talagang tunay August 24. Ay, July 24, hindi na sinunod ko dahil sabi Yun na, kung ano po nakalagay din sa yun na po susundin, yung July. Oo, July na sinusunod ko. Kaya, Hindi malapit ka na po mag-birthday, July na po ngayon ay. oo. Makakatay ka pong 3 baka. Sakali. Baka sakali. Baka sakali. So, yung pala pong pangyayari kay Tatay Mario, nakakalungkot din po. Oo. Kasi yung laging pong kasama. Yung nawala po si Tatay Mario, ano pong nano niya na tatay? Anong nabago po sa inyo? Ano yung... Malaki ang pagbabago. Dati, kahit sa halimbawa, mag-insit, malagdan ng tubig, pag-insit. Ngayon wala. Mabuti nga itong mga ito na kahit pa paano, nadaan din sa akin, ganyan. Minsan, siguro, nakahabag din naman sila sa katayo ako. Tulungan ako lang ito, kahit sa pagluto-luto. Mga naman po sila pamangkin. Pamangkin po. Yan na po at yung pamangkin niya na pangasawa nung... Yung anak niya, napangasawa ng pamangkin ko. Okay. Kaya sinasamahan po kayo dito. Wala. Nadaan lang sa dahil nga sa pagtatrabaho. Ay dito sila nakain. Panghuli kayo ng hipon. Ay, siya po. Patay na po may-ari din niya. Buti na lang. Pamana sa amin dito. Buti na lang po may kasama-sama tayo. Mahilig maghuhuli ng ganyan. Ano po ngayon pinagkakakitaan mo tayo? Wala pang musa saan. Kaya medyo at nga isang araw, punta ko doon sa isang pamangkin ko. Ako, wala akong sasabihin mo na. Sabi ko,
Opo. Ay, bigyan naman ako ng pagsain. Opo. Mga tayo, may papayo yun po sa mga, yan, sa mga kabataan, sa mga matatanda, yung para ingatan po ang kalusugan po. Ay, dapat lang. Ano po may papayo mo, Tatay Inoue? Ang inaano ko lang, lalo sigit sa sarili ko. Kaya kailangan lang akong ng kabataan sa ngayon, maging mabuti yung kanilang gawain. Una, pangalawa, yung katulad ko, para hindi ako masyadong, laging normal ang aking ano. Hindi ako nag-iisip na ng problema. Pag mag-iisip pa pala ng problema, malaking maging ikinukunos at itinatanda ng isang tao. Kinakailangan, kahit ano, maging masaya ka. Opo. Sabi nga, tumawa ka kahit sabihin mo kasamang pagtawa siya. Pero kahit sabihin rin namang pag lumuha kayo nag-iisa ka, walang problema. Basta malagang maging masaya ka. Yes, number one. Niyayakap po anong problema. Yakapin ang problema. Yakapin ang problema. Tapos, Yun lang. yakapin ang problema, tapos maging masaya na lang. Oo, maging masaya. Yun ang pinakadabisan po. Oo. Kasi kung magpapatalo ka sa problema, Ay, mabilis kang tumanda, mabilis. ikaw maapektuhan na tayo. Ang tatay ko nga, 62 lang. Ang nanay ko, 46. Kaya maaga kami nga uli na nga, kaya ako ang kumatlawang ama at ina ng aking mga kapatid. Kaya ganito yung naging takbo ng buhay ko. Opo. Kahit nasabi kong mali ang pangyayaring ginawa ko, dapat nag-asawa ko kahit paano. Opo. Para kung saan bagay, kahit ako'y bibigyan ng regalo ng Panginoon Diyos, kahit pag-iit man lang ang tubig, meron man lang. May wala eh. No, ako'y hospital, yun pagka-hospital ko, mabuti may pamakita kung napalating yung naro sa Manlukugan. Kaya sumama sa akin, binata, sinumahan ako sa linggo. Saka sabi ko, wala. Nararamdaman kong parang hindi ako nilabas na ako. Opo. Tayo, gaano po kahirap ang isang senior citizen na yung ganyang katulad mo pong mag-isa na lang sa bahay, yung hindi na, wala nang kakayahan magtrabaho. Gaano po ba kahirap yung pinagdadaanan niyo po na gaya po ninyo, mga ganyang edad na po? Ay, napakahirap. 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 Una, wala sasabing makakarami ako sa lahat magandang problema. Nung ano ba, mag-iisip ako kung ano ang wala sa akin. Sabi ko yung takbo ng buhay ko. Pero kung ako, sabi ko nga, kung kahit ako senior citizen, kung meron kahit asawa rin ako, kahit senior citizen din, ano naman, pag-usapan namin ang mga bagay na mabigyan ng solusyon ng problema. Ay wala, ito na lang, ganito na lang naging takbo ng buhay ko. Yan talaga po nakakalungkutan ng kapag matanda ka na, minsan binabaliwala na po. Ay siya. Minsan, di na inaasikaso. Hmm. Buti na lang po yung mga katulad po namin na ganito na talagang ang ano po sa inyo, talagang nakapokus po sa mga katulad ng senior citizen, PWD. Diba po? Kaya minsan nga, meron nga akong pamangkin na nung ako ay malakas pa, hindi nakakapagbilihin siya sa akin ng kanito. Yes, Maria, ng kailangan ko. Sabi sa pamisuti, mahal sila ng kailangan niya. At hindi parang naghihip ako sa lusong sa mukha ko ginumuurong. Opo. Nakaputang pa sa akin. Hindi na ako pinagkabayanan. Sabi ko saan may maawa sila sa akin. Dahil wala na akong hanap buhay. Ganito na lang. At ako pag ang kinalulungkot ko, kayang-kaya ko pa sanang magtrabaho. Ang problema para ako nagtrabaho. Tumili akong bigla, malilib ako. Kaya kumbaga, kaya po ng isip pero hindi na kaya ng katawan. Kaya ng isip ko. Pero ang katawan hindi na po. Katawan hindi na. Yan talaga po, pag natatanda na talaga tayo. Talagay ko. Kaya dapat ingatan pa ang sarili. Kaya maswerte po yung ibang senior citizen na magaganda po yung buhay, mayayaman yung pamilya. Oo. Naasikaso sila, nabibigyan sila ng kung anong pangangailangan. Hindi Hindi katulad po ng gaya ninyo. Siya. Ba tayo, wala ka ding asawa pa ano?
Wala. Mahirap pag wala din pamilya. Oo. Grabe, napakahirap po. Yan ang pangunahing pinakang mahirap. Wala kang pamilya. Opo. Dapat kasi may pamilya para mayroong mag-aalaga sa Oo. inyo na po. Yan ang kinalulungkot. Minsan sa hospital may nakasama nga ako na hospital din mag-asawa, matanda, taga Kalabasa raw ata yun. Opo. Sabi sa akin, ay, tutuloy. Tinututoy pa ako. Opo. Sino ang kasamahan mo ano sa bahay? Sabi ko, wala nga po. Opo. Sabi, natanong ako kung ano. Ay, sabi sa akin, tutoy. Sabi niya, hindi ka, wala kang asawa, wala kang nga po. Opo. Ay, nakakaawa kami niya. So, sabi ko siya nga po, at tingnan ko, nakita ko siya na mag-asawa. Matanda na, pero sus, ang pagdadamay ng bagal na mag-asawa. Napakasarap. Sarap sa pakiramdam po. Parang naigaya ako, nainggit ako sa sitwasyon. Opo. Eh, ganyan nga. Dapat talaga tayo sa mga mag-asawa, mag-anak para mayroong mag-aalaga someday. Pero may ganun talaga po, may iba talagang hindi talaga nag-aasawa na dahil nga sa kalagayan, sa sitwasyon, lalo na kung hirap sa buhay, kung walang maayos na may pakain sa anak, di ba po? Oo. Ay, yung iba naman talagang pinipili na hindi lang sila mag-asawa kasi mahirapan magkaroon ng pamilya, di ba po? Kaya naiintindihan mo din pala ng sitwasyon tatay sa buhay ng isang tao, ano po? Ay, hindi ako sa una nga sa ganito katulad ko sa bahay na ganito. Pabot sila nga. Minsan may mga kapya, mga sabit-sabit na yung mga irong mo. Tapos gawa lang. Hiningihan ko lang hindi sa mga kapitbahay na nagtatanggal sila ng yun lang. Kaya nga ako nagkaroon ng ganito. Kaya yung pansin ko sa iyo nga tatay, parang namayat siya talaga po Hindi ka tulad yung pumunta ko dati dito, mataba ka po. Oo. Saka bumabang masyado ang aking Timbang po. timbang. Para kakain ka lang po ng mga masustansya po, Ayun na ang paraan. Pero pa diba, wala naman. Gulay-gulay, lagi gulay-gulay na lang po. Kasi, alam mo ba tatay Noe, nung panahon po nagsisimula pa lang ako sa pagbablog, kayo po yung mga pinuntahan ko baga po. Kaya matagal-tagal po siyempre, nagbibuild ako ng sarili kong community na kumbaga masuportahan ako sa bawat mission ko sa pagtulong sa mga katulad nyo. Like po sa mga senior, mga PWD talagang nandun pa rin po, ang baba pa rin. Pero sige lang po ako, go lang po ako. Basta kung may tutulong ako, sige lang po. Kaya ito, Tatay Noe, pasensya mo na itong bibigay ko po sa inyo. Para po sa inyo ito. Tay. Maraming salamat. Kahit ganito yung sitwasyon ko, sa pamag-isa ninyo, nabigyan ako ninyo ng tulong na maisusupport ako sa akin abot ng aking kakulangan. Opo. Sana marami yung maging katulad ninyo. At pangalawa, sana patnubayan kayo ng Panginoon. Maraming salamat po, Tatay Noe. Pasensya na po kung hanggang ganyan lang po lagi ang kain ni Vincent Calyada. Kaya talaga po, talagang medyo marami pang pinagdadaanan po ako. Kumbaga talagang mababa pa po talaga yung kumbaga hindi pa masyadong nakikilala ang aking channel. Pero hayaan natin tayo kapag umayos. Kaya naniniwala ako na darating din yung panahon na yun. Nagaganda at gaganda din po yung channel ko para kumbaga makatulong pa ako, mas marami pa akong matulugan po. Kaya sabi ko, sana makatulong patnubayan sana ng Panginoon. Opo. Naniniwala pa ako dyan, Tatay Noe. Basta huwag tayong makalimot sa Panginoon. Yes, at yan ang higit sa lahat. Number 1, Tatay. Kakatulong sa akin. Kahit ako magkaka-diferensya, pagkamit ako, kahit halimbawa sa Dr. Calvularo, sabi ko, iyan, binigyan lang yan ng kapangyarihan ng Panginoon. Parang kasi tinawag kasangkapan. Opo. Pero ang pinakatigan ko pa rin, ay tumawag ka sa Panginoon. Yes, number 1. Higit sa lahat, number 1 mo. Kaya, Tatay Noe, palakas ka po Ay, sinasabi ko sa inyong lagi, exercise ang aking kailangan. Yan. God bless po sa iyo, Tatay Noe. At ako aalis na din, uuwi na din ba ako? Salamat po. Bye-bye na po. Salamat sa inyo. Opo. Wala nga naman tayo. Basta tutulong pa ako sa abot ng aking makakaya. Ay, salamat. Opo. Bye-bye na po, Tatay. Sige. Bye-bye po. Salamat ang marami sa inyo, ha? Okay, bye-bye po.
So ayan mga kalingap, tama nga naman si Tatay Inoue na dapat sa isang tao dapat magpamilya. Kasi pag dumating sa pagtanda na walang mag-aasikaso, o katulad ni Tatay Inoue, buti may mga kamag-anak siya na nag-aasikaso. Ibihira po yung ganun na may magtulong sa iyo na kamag-anak. At yan, sabi nga niya, yakapin daw ang problema. At syempre, lagi tayong magdasal sa ating Panginoon para mas lalo tayong patnubayan at lalo lumakas ang ating loob. At yun, salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagtitiwala sa inyong masipag na scouter, Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video ito para marami po tayong matulungan. At Diyos mabalos po sa indong nga boss, mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye po!